Akala mo pagkain lang? Pero alam mo ba na ginagamit pala ng kaaway ang pagkain para dahan-dahan kang sirain katawan mo, isipan mo, at pati relasyon mo kay God? Bakit pagkain? Simple lang ang tanong, bakit pagkain? Bakit hindi pera agad o kasalanan? Ang sagot, kasi alam ng kaaway ang pagkain ay daily necessity. Araw-araw mo itong ginagawa, hindi mo napapansin. Gateway sa emotion at discipline. Kapag weak ang katawan, weak din ang self-control. Nag-a-affect ng utak at spirit. Ang kinakain mo may direktang epekto sa focus mo, sa mood mo at sa spiritual alertness mo. Ang ultimate goal ng kaaway ay para mawalan ka ng disiplina, para mawalan ka ng gana mag-pray, para hindi mo ma-fulfill ang calling mo sa buhay mo, para sirain ka dahan-dahan habang akala mo normal lang to. Mga pagkain na binibitag ng kaaway. Number 1, refined sugar at junk foods. Bakit? Dahil addictive ito. Kapag addictive ka sa sugar, parang droga na rin yan. Foggy ang utak mo, tamad ka, tapos depressed ka lagi. Ayaw ng kaaway na malinaw ang isip mo sa boses ng Diyos. Number 2, processed meats, fast food. Bakit? Punong-puno ng chemicals, pinagpababa ang energy mo. Kapag mabigat ang katawan mo, mabigat din ang spirit mo. Paano ka magfa-fast? Paano ka maglilingkod kay Lord kung laging pagod at sakitin ka? Number 3, overeating o gluttony. Bakit? Kasi gusto ng kaaway na flesh ang nasusunod, hindi ang spirit. When your stomach rules you, hindi na God ang king sa buhay mo. Number 4, pagkain na inaalay sa idols o sa rituals. Bakit? Kasi may spiritual contamination. Kahit physical food siya, may spiritual door siyang binubuksan. At kapag kinain mo to, knowingly, pumapayag kang pumasok ang inimi sa buhay mo. Anong pwedeng gawin? Number 1, manalangin bago kumain. Lord, I dedicate this food to you. Linisin niyo po ito sa anumang masama. Don't eat mindlessly. Eat with spiritual awareness. Number 2, fasting. Spiritual weapon ito, alam ng kaaway ang lakas ng fasting, kaya pinapabusog ka niya araw-araw para hindi ka makalapit sa Diyos. Pero kapag natutunan mong idisiplin ang sarili mo, walang kapangyarihan ng kaaway sa'yo. Number 3, piliin ang God-made, not man-made. Choose life-giving food. Gulay, prutas, whole foods, yan ang original plan ni Lord. Don't let food be your idol. Don't let the enemy feed you to death. Be wise, be disciplined, be free. Dahil ang katawan mo ay hindi trash bin. Ito ay templo ng Diyos. So next time you eat, ask yourself, ito ba'y magbibigay buhay o isa na namang bitag ng kaaway?